What's up mga katinsa? Nagbabalik ang DIY Printing Tinsa. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masasubscribe na kayo. Click the notification button, click nyo at like nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturuan kayo mag-flash ng firmware sa Bendo ng naka-offline guys. Okay? So bale, magpa-flash tayo ng offline. So kasi ngayon, meron na siyang pang-flash ng online. So kailangan nyo ng internet to. Ito guys, gagamitin natin dito ay naka-offline yung flasher natin. So, bale, ito yung file na gagamitin nyo. So, PM nyo lang ako, guys, kapag kailangan nyo to. Okay? So, ngayon, click lang natin to. Complete na yan, guys, ha? Ayan. So, meron na siyang WinRAR, tag dito, pang install para sa WinRAR at para ano nyo to, extract nyo to, guys. Okay? Kaya ako naglagay ng ganito. So, itong dalawa naman nito, para yan guys sa UART doon sa IC natin. So bale ito at saka ito guys ay magkaiba ng IC or yung UART nya. So bale ito ay CH340 tapos ito naman ay CP2102. So kaya nakita niyo diyan guys. Ito CP 21OX pero O2 yan syempre. Anything guys. So from 1 to 9. Ito naman from 1 to 9 din. So kaya dito nakalagay ay CH34X. So install nyo lang yan. After nyo ma-install to, dito na tayo guys. Sunod. Ito. So kung gusto nyo ng version 4 para sa binary file ng ESP32, meron naman dito ESP32 na 4.2. So, pero guys, magsimula muna tayo dito. Kasi kung gusto nyo to, mas dali lang tong i-flash. Or, hindi, guys, mas madaling i-flash to. Itong nandito. Pero, kung gusto nyo to guys, meron akong technique para mas mabilis to i-flash. Okay? So, ito yung binary file nya. Okay? Ito yung mga binary file nya. At nilagay ko na dito yung mga code. Ayan. So, punta tayo dito guys. Make sure nga pala na yung cable na gamit nyo rito ay naka-data line. Okay? Kailangan kompleto yung wire nito sa loob. Kasi meron nito nabibili na pang pang charge lang. Pang power up lang. So, kailangan dalawa yon, pang power at saka pang data. So, mas maganda guys kung bibili kayo nito Ugreen. Kasi sikat sa atin yung Ugreen eh. So, Ugreen yung bilhin yung micro USB. Okay? Kasi baka micro USB gamit nyo. So pagka Type C to Type C naman is yung Type C na Ugreen. So ayan, naka micro kasi siya guys eh. So ayan, at open lang natin to guys yung tools na to. Right click, run as administrator. Yes. So, ganito yung itsura niyan guys. Ayan. Itong dalawa na to magpa-pop up. So, mas maganda yung nakikita nyo eh. So, yung type ng chip natin ay ESP32 kasi yun ang gamit natin ngayon. At yun din yung nakalagay sa computer. So, ito is develop lang nakalagay dito. Kasi development board yung gamit natin dyan. Okay nyo lang to guys at talabas to. Ayan. Okay. Yan yung pinaka software nya. So ngayon dito guys, click nyo lang to. Ito, tsaka ito. Pero isa-isa lang syempre. So click nyo yan. Tapos ito yung lalabas dyan. Or kung di ito yung lalabas guys sa inyo, hanapin nyo syempre yung ito. Ayan. Wi-Fi 5 soft binary file version 4. So, nandiyan yan kasi guys eh, ano. So, sigurado nandito yan. So, or nasa download. So, hanapin nyo yan. Ito, binary file. Dapat ganito yung lalabas. So, click nyo lang yan. Double click, ayan. So, punuin nyo siya. Ayan. So, sunod-sunod lang yan guys. Ayan. Tapos, i-spread nyo siya. So, kailangan makita nyo yung buong nakasulat sa kanya guys. Ayan. So eto guys, kung nakita nyo,
ito, 0 hanggang 0, ito, yan. So, ano nyo lang siya, copy, tapos space nyo siya guys dito. Ayan, paste nyo lang. So, ang the rest ganun na rin guys. Ayan. Copy, paste, copy, ayan. Tingnan nyo guys mabuti make sure na ginagaya nyo yung sa akin. Ayan. Copy, paste, ayan. So dapat ganyan ang itsura niyan guys. Kung ano yung nakalagay dito, ayan. So 1,000 0x1000, dapat ganoon din dito. 0x1000, ito 0x10,000, ganoon din dito. 0x8000, ayan. Tapos ito 0xe000, ayan. Ngayon, may nakasulat yan dito guys, ayan. So ayan. So nakasulat dapat ganyan din. Pagka chinek natin yan, i-check ko dito guys, ito, ayan. Check ko yan. So, tignan nyo mangyari. Ayan. So, check natin yung apat na yan. So, ganyan dapat ang itsura niyan. Okay? Tapos, punta tayo dito guys sa may compor. Or, baka iba yung nakalagay sa inyo. So, pindutin nyo lang tong gilid. Ito. So, make sure na nasa tamang comp kayo. Com4, Com3, Com5, Com8. Ayan. So, ito yung bad niya. So, yung bad niya ay lagay natin dito sa may 57. Ito, 57, 6,000. Okay? So, make sure na walang nakalagay doon sa may ESP32 natin. So, kailangan natin i-erase yan. Erase. So, dapat ganyan ang itsura niyan guys pag mag-erase siya. So, 0 faults. Okay? So, ngayon naka-erase na siya. At nakalagay dito guys, finish. Ayan, So, dito, ganyan lang guys yan. Default lang yan. Wala na kayong gagawin dyan. Wala na kayong i-click dyan. Okay? So, default lang yan. And then, start na to. So, ganyan na magiging itsura niyan guys. Pag nag-start na siya. Okay? At kung nakita nyo, naglo-load na siya. Ayan guys. Ayan. Paano pag hindi gumana yung sa inyo, tulad yan, nagkaroon siya ng problema? So, gawin nyo guys, etong baud rate niya, ito, ibaba nyo siya. Baba nyo hanggang dito, sa 11.5200. Ayan. So, pero ngayon, okay na siya. At nakalagay dyan ay finish. Flash finish na siya guys. So, pakita ko sa inyo na finish na siya. So, kung nakita nyo sa LCD natin, R2C ay walang nakasulat kasi hindi pa natin siya nire-reset. Reset muna natin siya dito or itong nakasulat na N, ayan, EN. At makita nyo ang itsura niya. Ayan guys. So, naka-version 4 siya. At kung nakita nyo, naka-solid green siya. Ibig sabihin na naka-setup mode. Ayan, naka-setup mode na siya. So ngayon, pagka gusto niyo ng ibang version, mas mabilis dito guys sa ibang version. Pero, ano muna natin to, erase. Ayan. Erase muna natin ulit yung file. So, ayan, naka-erase na to. So, bale ito guys ay wala ng file. So, kung nakita niyo, wala na yung ilaw niya. So, kahit na tagalin natin to. Tapos, kabit ulit natin. Para lang mag-fresh yung LCD natin, yan, parang fresh na ulit siya. So kahit na pindutin natin siya guys, wala kasi nag-delete na tayo ng file. So in-erase na natin yung file niya. X lang to guys, X. So ngayon punta tayo dito sa may version 4.2. Ito guys. So click natin to. So ito guys, right click tapos run as admin. Yes. So, ganito yung itsura niyan. At ngayon, reload tayo rito guys. Reload. Tapos, pinutin natin tong pababa.
So, kung nakita nyo dito guys, COM4. Ayan. So, sa inyo baka iba ha. Tapos pa tayo sa browse. So, browse natin yung pinakamataas. Ito. At ito lang din naman yung nag-iisang ESP32. So, click natin yan, double click. At wala na kayong gagawin dito guys sa baud rate nya. Wala na kayong gagamitin dito sa flash mode. So, nag-erase na tayo. Pero kung gusto nyo makasigurado na erase yung data ng Node MCU natin o yung itong ESP32. So, pwede nyo itong pinutin guys. Yes. Tapos flash mode. Flash Node MCU. Ayan. So, ganyan dapat rin tsura niyan. Nagpa-flash na siya. Ayan o. Ayan. Antay lang natin siya mag 100. Tapos pag 100 siya, i-reset daw natin to eh. So, yan ang sasabihin dyan sa nakasulat sa ilalim. Ito guys na yung pinaka full tutorial nito sa Wi-Fi 5 soft ng offline flash. Okay, offline flasher. Ayan. So, ayan kagandahan dito sa may file ko. Ayan, pag dinownload nyo to is ano na, full package na siya guys. So, PM nyo na lang ako kapag gusto nyo ng offline flashing. Ayan. So, ayan. At pag 100 na, yun, 100 na guys. At, ayan. So, sabi dito is plug or replug nyo yung or reset guys yung device. So, may reset kasi siya. Ito ngayon sinasabi ko sa inyo yung reset niya or yung end or enable. So, pagka ni-reset natin siya, pinindot ulit natin siya guys. Dapat version 4.2 na siya. Ayan guys. At, ayun, may green na siya. So, 'di ba? 4.2 na siya. Mas mabilis to guys. Kasi yung iba gusto talaga ng version 4. So, at least alam niyo lang kung paano i-reflash yung version 4 ng offline. Kasi sa online na reflash ay 4.4 na siya. At yun ang ibibigay niya sa inyo. Wala kayong choice kundi yung version 4.4. Dito kasi sa offline is may choice kayo kung ano yung gusto niyo. So, ayan guys. Nagana yan. So, kahit na ulitin natin to. Ayan. Nagana talaga siya guys. So, walang kaduda-duda. So, ayan guys. At kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification button. Click on it guys. Bye. Peace. Hindi pa pala tayo guys tapos. Kasi alam ko sasabihin nyo, Sir, bakit yung ESP 8266 hindi nyo ginawa yung ano niyan, pag-flash. So, eto, gagawin na natin para sigurado kayo. Ito, dito na tayo magpa-flash para mabilis lang din. So, right click, add unbin, yes, ayan. So, ayan guys. At reload, ayan. Baba lang natin to, o COM5. Tapos, browse. Punta tayo dito guys sa pinakamataas na version niya na. Ayan. 4.1. So, double click. So, ayan na siya guys. At wala na tayong babaguhin dito. Ito pala. Gawin na natin tong yes para sigurado na wipe out yung data ng ESP 8266 natin. Ayan. So, flash mode or flash node MCU na tayo. At tingnan natin guys. Tagal dapat yung nagpa-flash na yan. So, ibig sabihin guys, pagka ganyan nangyari sa inyo, hindi yan nag-flash. Okay, kasi wala siyang ilaw dito rin So, hindi yan nagpa-flash. So, ibig sabihin may problema sa driver. Okay, so extract natin to. Punta tayo dito sa may driver niya. Ito guys, so double click lang natin yan. At dapat ma-install natin siya. Yan, double click. At yes lang natin to. Install. Dapat successful yan guys pag nag-install yan. Ayan. So, driver install successful. Or success. Ayan. So, X lang natin yung mga yan.
Ayan guys. At balik tayo dito. Ayan. So, balik tayo dito. So, reload ulit tayo dito. Baba. Com5. Yes. Browse. Sa ito. Tapos, flash na tayo guys. Ayan o. Tingnan natin yung gumagalaw siya. Ayan o. Gumagalaw o. So, ibig sabihin, magpa-flash na yan. Pagkaganyan. Wait lang tayo ng konti guys. Kasi, ini-erase niya yung laman yan kung meron. Tapos, magpa-flash yan bigla. So, wait lang tayo guys. Kapag ayaw pa rin, kailangan nyo restart yung computer nyo. Baka may bug yung computer nyo. Ayaw. So, try natin i-reset. Ayan. Tsaka itong boot or yung flash. Tapos, balik tayo dito guys. So, flash tayo ulit. Pipindutin ko yung reset. So, ayaw niya mag-reset or ayaw niya mag-flash. So, ibig sabihin guys, baka yung ito nyo guys ay may problema. O, diba? Ayan o. Pag ganito guys, may problema yan. May problema yung module. Kasi nga, dapat yan, hindi pa pwedeng ganyan yan, no? Pag ginawakan nyo, grounded siya. May problema yan. Okay? So, papalitan natin guys ng bago. Kuha ko guys, bago. So, ito guys. Para nakikita nyo rin na hindi lahat ng ganito is okay. Minsan may defecto may factory defect. So, kailangan meron kayong reserva na isa pa. Para sigurado kayo na kung, ano kayo, tingnan nyo, umilaw. So, sabihin, gumagana siya. So, magpa-plus tayo dyan guys. Ayan. Para wala kayong, hindi ka kayo guys dinadaya. Ayan. So, ayan guys. So, nag-iilaw siya. Ayan o. Umiilaw siya o. Nagpa-flash na siya. So, doon pa lang guys alam natin na may depekto to. Okay? Kasi ito, ayan o, nagpa-flash siya. Umiilaw siya. Ayan o, umiilaw siya. Diba? Okay na siya. So, pindutin lang natin tong reset. Diba? Gumagana na siya. So, para rin natin guys malalaman na kung gumagana siya, punta tayo dito guys sa may Wi-Fi natin. Buksan natin guys yung Wi-Fi natin. Dapat magkaroon siya ng Wi-Fi 5. Ito. Gumagana siya guys. Kasi meron siya nito. Ito, ayan. Ayan, gumagana siya. So, gumagana siya. Working na siya. So, ganun lang guys ka simple. Kapag alam nyo na hindi siya nagpa-flash, tulad nito, ay sira. Lalo na pagka hinawakan yung bahagi dito guys, sa lugar na to. Ayan, dito sa may, hindi lalagpas dito guys, sa gitna. So dito pagka naghawak kayo rito at umilaw-ilaw, ibig sabihin, ayan nga, may problema siya guys. Okay? So, ayan na siya. So, ayan guys, at kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button, click nyo guys. Bye. Peace.